かつてこの世の全てを手に入れた伝説の海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。Kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan, pangangailangan at kagustuhan. Itinuturing na pangunahing suliraning pangkabuhayan ng kakapusan. So pinag-aaralan ng economics dahil may kakapusan ng karamihan sa mga pinagkukunang yaman? Tama ka dyan, aking kanang kamay. Sabi nga ng aking pinsan na si John Watson Ho, there isn't enough to go around. Ito ang kasabihang sumasalamin sa suliranin ng kakapusan. Ito rin ba naglalahad ng katotohanan ng limitado ang mga pinagkukunang yaman? Oo, kung kaya't kailangan gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang mga ito at upang matugunan ang nagtutunggali ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kapitan, di ba ang alokasyon ay ang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo? Oo, tama ka. Ito rin ay isang paraan upang maayos na ipamahagi at magamit ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa. Kapitan, kailangan din nating isaalang-alang ang paggamit at paglinang ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa upang makamit ng tao ang pinakamataas na antas ng kasiyahan at kapakinabangan mula rito. Nararapat itong bigyang pansin dahil sa katotohanang may kakapusan ang mga pinagkukunang yaman. Ang mapanagutang paggamit nito ang titiyak na may magagamit pang pinagkukunang yaman ang susunod na henerasyon. Upang matiyak na efficient at maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman, dapat itong sumagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Isa po ba sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko ang tanong na ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin? Oo! Ang desisyon kung anong produkto at serbisyo ang gagawin ay nakasalalay sa pangangailangan ng tao. Paano po gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Ang pagbuo naman ng mga produkto at serbisyo ay nakasalalay kung anong input ang gagamitin. Marami ring mga paraan na maaaring gamitin kung papaano isasakatuparan ang produksyon. Maaaring gumamit ng teknolohiya o tradisyonal na paraan ng paggawa upang mabuo ang output. Sino naman po ang makikinabang sa mga ito? Makinig ka. Maaaring nasa loob o labas ng bansa ang gagamit ng gagawing produkto at serbisyo. Ang mga nakikinabang ang nagsisilbing motibasyon sa pagpapatuloy ng produksyon. Gaano naman karami ang gagawing produkto at serbisyo? Alam mo, kailangan nating malaman ng laki ng pangangailangan ng ekonomiya upang makapagdesisyon kung gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo. Ang aking nalalaman ay tungkol sa sistemang pang-ekonomiya. Ano naman ang nalalaman mo dito? Alam mo ba, Kapitan, na ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang may saayos ang paraan ng produksyon, pagmamayari, at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Ayos din. Alam mo rin ba na ang mithi ng bawat sistemang pang-ekonomiya ay makakaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano epesyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? Oo naman, Kapitan. Matalino yata to. Alam ko din na bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ba magaling? Maaalala ng sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Umuulan na! Tara nang sumilong! Ay, Captain! Alam ko rin ang alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Ang sumusunod ay ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Kami ay muling nagbabalik. Ang title ng ating laro ay Finding X. Para sa mechanics ng laro,
Ang student number na napiling sasagot ang hahanap sa X na nakalagay sa iba't ibang sulok ng silid. Pipili sila ng maaari nilang makasama sa paghahanap ng X. Habang sila ay naka-blindfold, ang kanilang mga napiling kasama ang magsisilbing gabay o map nila upang mahanap ang X. May 4 na X na nakalagay at ang bawat sasagot ay dapat makakita ng tig-iisang X. Ang unang makakahanap ang siyang huling sasagot at ang pinakahuli ang siyang unang sasagot sa katanungan. Isa dito ang tradisyonal na ekonomiya. Ito ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin. Ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na tinutugunan. Dahil ang paraan ng produksyon ay batay sa sinuunang pamamaraan at ininuro sa matatandang pangkat. Walang tiyak na batas ukol sa alokasyon, ngunit may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay pamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. May dadagdag ako. Ito ang market economy. Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong sistema, ang bawat kalahok o consumer at producer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Ang mga nasa lakas paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais na papasukan trabaho. Ang pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay sinasagot ng puwersa ng pamilihan. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pagmamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain. Presyo, ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga producer. Sa kabuuan, ang dami ng produkto na nais ibenta ng mga producer ay katumbas ng dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili. Sa madaling sabi, presyo ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon ng consumer at producer sa loob ng pamilihan. Samantala, ang tungkulin naman ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga pag-aaring pampribado, kabilang ang mga batas ng mga nangangalaga sa karapatan, ari-arian at kontrata na pinapasukan ng mga pribadong individual. Lumalalim na ang gabi. Bukas na lang natin ituloy ang ating usapan. Tara nang magpahinga. Ay, Captain! Kapitan, gising na! Umaga na pala. Kapitan, ituloy na natin ang talakayan. Alam mo ba ang command economy? Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya o ng Central Planning Agency. Sa katunayan, ang pagpapasya sa proseso ng mga gawain pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng pamahalaan lamang. Tinutukoy rin ang mga gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng mga kapital. Samantala, madaling nalalaman ang distribusyon ng kita sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng pagsahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Ang kita naman sa mga lupang sakahan ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagtatakda sa halaga ng mga produktong nagmumula rito. Ang mga patakaran sa command economy ay pinatupad sa dating Soviet Union. Sa kasalukuyan, nananatiling may ganitong sistema pang-ekonomiya ang Cuba at North Korea. Ngayon na nakapagpahinga na tayo, simulan na nating ayusin ang barko nang makaalis na tayo. Ay, Captain!